우리 이제 7강 이름을 하겠습니다. Thank you po. Ngayon po ay tayo po ipapasok na sa ating pong lecture 7. 자, 우리 성경을 한번 찾아보시면 좋겠습니다. Ibuksan mo natin po yung ating pong mga Biblia. 마태복음 16장 13절부터 19절까지입니다. Tinan po natin yung ating Biblia ho sa Matthew chapter 16, verse 13 po hanggang verse 19 po. Hindi po kompleto yung nasa inyo pong handout, kaya tinan po natin yung Matthew chapter 16, verse 13 po hanggang 19. Nandiyan na po kayo mga kapatid. Matthew chapter 16, verse 13 po hanggang 19. Basahin po ninyo sa inyo po mga Biblia. Kaya po ba natin lakasan ng pagbasa? Sige, babasahin po natin. Ready na po ba? Mateo 16, verse 13 to 19 po. Sige po, basahin natin. 1, 2, 3, go. Basa. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, who do people say the Son of Man is? They replied, some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah, or one of the prophets. But what about you? He asked, who do you say I am? Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. Jesus replied, blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on the rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. 마태복음 16장의 본문을 잠시 말씀을 드려보도록 하겠습니다. Yan po natin kung ano po ang nilalaman po, topic po ng Matthew chapter 16. 빌립보 가이사라라고 하는 지방에 이르러서 제자들에게 물었다고 얘기합니다. Ito po ay nangyari po sa lugar po, sa region po ng Caesarea sa Philippi, at tinanong na po ang mga disipulo po niya. 빌립보 가이사라는 제가 아는 바 특별히 이곳 말고 언급된 어떤 사역지로서 언급된 곳이 거의 없습니다. Alam niyo po, ito pong Caesarea Philippi po, sa akin pong pagkakaalala, isa po siyang lugar kung saan hindi po masyadong kilala po at nababanggit po siya sa Biblia, kundi ito lamang po instance po na ito. 이스라엘 맨 꼭대기에 헐몬산이라고 하는 산이 있고요. 그 산 바로 밑에 위치한 곳입니다. At ito po, kung titingnan natin sa mapa ko ng Israel, dun po sa bundok, din po siya banda ho doon, ito pong Caesarea Philippi, sa tapat po noon. 예수님이 주로 활동하셨던 갈릴리 지역이나 저 예루살렘, 베들레헴하고는 상관없는 저 위쪽 지역입니다. At hindi po siya konektado doon po sa lugar ng Galilee at sa Bethlehem, Bethlehem. Ito po ay iba pong lugar, yung Caesarea Philippi. 관광지라고 할 수 있죠. Pwede natin masabi po na isa po siyang tourist spot. 근데 그곳 이름이 빌립보 가이사레예요. At ito pong pangalan mo ng region mo na ito ay Caesarea Philippi. 그러니까 이제 로마 황제 이름을 딴 도시라는 거예요. Ibig sabihin po, ito po ay pinangalanan po sa pamagitan ng pangalan ng isa ng Roma. 그러니까 이렇게 보면 예수님께서 일부러 이 사람들을, 이 제자들을 그곳에 끌고 가서 거기에서 질문했다고 이해할 수 있어요. Pwede natin pong isipin ang Panginoong Jesus, intentional niyang dinala kanyang mga disipulo doon po sa Roman territory ng Caesarea Philippi at doon niya tinanong ang mga katanungan po ito. 하나님의 택하신 민족이 망할 수 있냐라고 하는 질문에 망했지 않냐라고 답하는 곳이 바로 이 도시입니다. At ito po yung lugar kung saan titingnan ng Panginoong Jesus na yung mga taong kanyang pong pinili ay makakasagot ba sila o hindi makakasagot sa katanungan po niya. 왜 하나님의 백성이 망하냐? Bakit po kaya ang mga bayang pinili ng Diyos ay hindi ho nagtagumpay kung nag-fail ho sila? 구약 성경을 통해서 계속 얘기하고 있는 것이 하나님의 백성이 하나님의 언약을 지키지 않아서 망했다고 얘기합니다. Bakit po nag-fail po ang mga bayang pinili po ang Israel? Dahil makikita natin sa Old Testament na sila po ay hindi tumupad sa covenant, sa kasunduan po nila sa Panginoong Diyos. 지속적으로 언약에 불순종하고 이제 언약의 실체 되신 메시아이신 예수님이 오셨음에도 불구하고 이스라엘 백성들은 모르고 있습니다. Ang mga
mga Israelita po sa kabila ng kanilang paulit-ulit na hindi pagsunod sa Panginoong Diyos at kahit na dumating na ang Misayas na nagkatawang tao sa katawan ng Panginoong Kristo, hindi pa rin nila ito naunawaan at hindi pa rin nila naintindihan. 마태복음 16장까지 오기까지 수많은 일들이 있었습니다. 그 제자들은 그 수많은 일들을 다 눈으로 보고 수많은 메시지를 귀로 다 듣고 지금 그 자리에 있습니다. At bago po naganap ang Matthew chapter 16, sa lahat sa mga naunang mga talata at mga chapters po, napakarami na pong pangyayaring naganap kay sa Panginoong Jesus. At nakita ito sa mata ng mga disciples, ngunit hindi pa rin nila naiintindihan kung ano po ang kanilang mga nasasaksihan. 예수님의 친형제들도 예수님을 믿지 않았습니다. Alam niyo, maging po yung mismong kapatid ng Panginoong Jesus, hindi sila nanampalataya, hindi sila naniwala sa Panginoong Jesus. 어떻게 보면 이 땅에 예수님이 오셨을 때에 예수님이 가장 가까이 있었고 예수님을 가장 잘 알고 있고 예수님과 가장 가까운 그들에게 예수님이 질문하는 것입니다. At ang Panginoong Jesus po nagtanong sa mga taong pinakamalapit sa Kanya. Nung siya'y dumating dito sa lupa, yung mga taong malapit at pinaka-close sa Kanya, ito po yung naging katanungan po niya. 초신자한테 질문하는 게 아니에요. At hindi po ito tinanong po sa mga baguhan lamang. 예수님을 지구상에서 제일 잘 알고 제일 잘 믿고 심지어 자기 인생을 드렸던 가장 최측근의 사람들한테 질문합니다. Yung tanong po niya ay tinanong niya sa mga taong hindi bago, kundi sa mga taong kilala po siya, taong malapit sa kanya, taong kasama niya saan man po siya pumunta. 사람들이 인자를 누구로 하느냐? 너희는 나를 누구로 하느냐? At tinanong po ng Panginoon Jesus ang mga kanyang mga alagad, ano bang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Who do they say I am? 여러분 성경에서 하나님이 질문하는 예가 별로 없습니다. Alam niyo po ba sa Biblia, kakaunti lang po yung mga panahon na nagtanong ang Panginoong Jesus. 타락한 아담에게 아담이 네가 어딨냐? 아담 네가 어딨냐? 이렇게 질문한 이후로 사실은 가장 중요한 질문이 예수님의 질문 너희는 나를 누구로 하느냐? 이 질문이라고 해도 과언이 아닙니다. Alam niyo po ba na ang unang tanong na maalala natin sa Biblia, yung nagtanong ang Panginoon kay Adan kung nasaan ka, Adan. After po ng tanong po na yun, ang isa sa pinakamahalagang katanungan na tinanong ng Panginoong Jesus ay yung tanong na, who do you say I am? Sino ba ako sa tingin mo? 지금도 우리 주님이 우리에게 물으시는 질문이 딴 게 아닙니다. 너에게 있어서 나는 누구냐고 물어보십니다. At wala pong ibang katanungan din ng Panginoon sa atin hanggang ngayon sa kasalukuyan, kundi ang tanong niya sa bawat isa, sino ba ako para sa iyo? 일부러 이 질문을 하기 위해서 빌립보 가이사랴 지방으로 이끌고 갔다고 해도 과언이 아닙니다. At alam niyo po ba, ito po ay talagang intentional na ginawa ng Panginoong Jesus na dinala niya ang kanyang mga alagad sa Caesarea Philippi dahil meron pong purpose ang Panginoon. 사람들이 인자를 누구로 하느냐? At tinatanong mo niya, ano ba ang sinasabi ng mga tao patungkol sa akin? 나보고 뭐라고 하니? Now when they look at me, sino daw ako sa kanila? 그러니까 이 제자들이 사람들이 하는 말을 옮깁니다. 어떤 사람은 예수님을 보고 세례 요한이라고 하고요. 어떤 사람은 엘리야라고 하고 어떤 사람은 예레미야라고 하고 어떤 사람은 선지자 중에 하나라고 하던데요. At sabi ng mga alagad niya sa kanya, alam mo Panginoon, sabi ng iba, ikaw daw si John the Baptist. May nagsabi naman na ikaw daw si Elijah. May nagsabi din naman na ikaw daw si Jeremias. At may nagsabi naman na isa ka sa mga propeta. 마가복음에도 누가복음에도 이 기록이 언급되어 있는데요. At makikita ko natin ito both sa Mark at sa Luke, recorded po ang pangyayaring ito. 일단 그때 당시에 전통적인 얘기를 먼저 말씀을 드리면 Ngunit kung atin pong sasabihin kung ano po yung common na pangyayari nung time po na yun. 죽은 자가 살아나면 큰 능력을 행한다. 이런 생각이 있었던 것 같습니다. Alam niyo mga tao po, may iniisip po sila na kapag ang isang tao ay namatay at nabuhay muli, talagang may malakas na kapangyarihan yun. 예수님께서 일으키시는 기적, 예수님께서 행하시는 능력이 너무너무 엄청나니까 저거는 틀림없이 죽은 자 중에 살아난 선지자일 것이다 라고 하는 생각이 그들 가운데 있는 거죠. Alam niyo po, dahil nakita nila yung mga himala, mga miracles ng Panginoong Jesus, iniisip nila na itong tao na to panigurado, isa yan sa mga propeta na nabuhay muli kasi may kaya siyang gawin ng mga himala. 얼마 전에 순교한 세례 요한 아니냐, 아니면 엘리야 아니냐, 아니면 예레미야 아니냐, 아니면 그냥 선지자 중에 죽었다가 살아난 선지자 중에 하나 아니냐 이렇게 얘기하는 거예요. Kaya sabi nila marahil siya nga si John the Baptist, marahil siya si Elijah, or si
si Jeremiah, or baka isa lang siya sa mga propeta dahil nga sa kaya niyang gawin yung mga bagay na himala, panigurado siya na isang namatay at nabuhay muli. Maybe he's one of the prophets. 그 중에도 굳이 이런 선지자를 언급하는 이유는 예수님의 모습 가운데 이런 모습이 있기 때문에 그렇습니다. Kaya naman po, naisip nila po yung mga ginawa ng Panginoong Jesus, kaya nila nasabi that he is one of the prophets. 세례요한은 회개의 세례를 베풀었습니다. At si John the Baptist po, sa aking pagkakaalam, siya po ay namuno sa pagbabautismo. 이스라엘 전체에서 큰 동요가 일어났어요. Dahil nung time po na yun sa Israel po, nagkaroon po ng malaking movement. 수많은 사람들이 세례요한에게 몰려갔습니다. Yung mga tao po talagang pumunta ho, maraming tao po lumapit po kay John the 그리고 Baptist. 세례요한은 거침없이 그 바리새인들과 위정자들, 심지어 왕에게까지 비판하는 일들을 행했습니다. At si John the Baptist po gumawa ng mga bagay po na kahit na against po sa kanya yung mga Pharisees at mga iba pong mga tao pa. 어떻게 보면 조금 사회를 변혁시키려고 하는 사회운동의 지도자 같은 모습이 세례요한에게 있었던 것 같습니다. At nakikita natin po yung isang taong nag-lead po ng movement ng pagbabago sa kanilang society nung time po na yun. 예수님에게도 그런 모습이 있었습니다. At ganoon din po sa Panginoong Jesus, may ganoon din po siyang imahe. 사회를 변혁시키는 어떤 그런 모습으로 예수님을 알았던 것 같습니다. Iniisip siguro po nila na itong si Jesus ay katulad ni John the Baptist na may movement na sinisimulan at nais baguhin ang kanilang society. 지금도 예수님을 세례요한처럼 알고 믿는 사람들이 많아요. At ganoon din po ang mga tao hanggang ngayon, may mga tao nag-iisip na si Jesus ay si John the Baptist. 예수님을 우리가 믿으니까 예수님을 우리가 믿으니까 우리가 사회를 이렇게 변혁시켜야 되고 정치를 이렇게 해야 되고 이렇게 주장하시는 분들이 적지 않게 있습니다. At hindi po kakaunti yung mga tao naniniwala kami sa Panginoong Jesus, siya ay may kakayahang magbago ng mga tao, may kayang magbago ng sitwasyon o ng society. May mga taong gano'n ang paniniwala. 하지만 분명한 것은 예수님을 세례요한으로 믿으면 구원하고는 상관이 없습니다. Pero ang pinakatiyak po sa atin, hindi po pwede natin i-connecta ang Panginoong Jesus kay John the Baptist dahil hindi po yung totoong kaligtasan. 어떤 사람은 예수님을 엘리야라고 믿었습니다. May mga tao po na naniwala na si Jesus daw ay si Elijah. 엘리야는 대표적인 능력의 선지자, 기적의 선지자였습니다. Si Elijah po ay alam po natin na siya po ay isa po sa mga kamangamanghang propeta. Meron po siyang kanilaglay po na kalakasan. 오늘날도 예수님을 엘리야처럼 믿는 사람들이 많아요. Ngunit isang araw, may mga tao na nanampalataya na si Elijah, si Jesus daw ay si Elijah. 수많은 사람들이 기적과 치유와 변화 이런 걸 원합니다. Gusto ng mga tao po ng himala, gusto ng tao po ng kagalingan, kaya nagnanais sila ng taong katulad ni Elijah. 어떤 목사님은 이렇게 장풍이 나가는 것 같아요. At parang siguro pong, parang pastor po na pinupush na po yung mga tao po. 그래서 Diba po? 넘어지는 거예요. May mga tao pong mga pastor po na tutulak lang kayo, tapos matutumba, tapos gumaling na daw. 혹시 그런 거 아십니까? Meron po ba kayong naalam na ganon? Yung nag-healing ministry na nanunulak lang? Diba? 넘어지는 거예요. Tapos talagang igaganon lang, tapos biglang matutumba lahat ng tao. 어떤 목사님은 옷을 벗어가지고 May tao, may mga pastor naman po na tinatanggal po yung damit, nilalatig po yung mga tao dahil galit yung damit po nila. 어떤 사람은 기적을 일으킨다고 수많은 집회의 병자들이 와가지고 병 낫기를 간구하고 있습니다. At may mga pastor din na nagtatawag ng maraming may sakit at pinapangako nila yung healing sa mga may sakit. 여러분 아프면 병원 가세요. Kapag kayo po'y may sakit mga kapatid, punta kayo ng ospital 약 드세요. at uminom kayo ng gamot. 예수님 이용해서 치유받고 예수님 이용해서 복받고 예수님 이용해서 이것 받고 저것 그건 신앙 아닙니다. Alam niyo po, hindi po tamang panampalataya na gagamitin mo ang Panginoong Jesus para magpagaling ng tao, gagamitin mo ang Panginoong Jesus para kumita ng pera, para makatanggap mo ng pagpapala. Hindi po yung tunay na pananampalataya. 예수님을 구하는 것이 아니라 예수님에게서 오는 능력, 그거는 은혜로 선물로 주는 건데 계속 그것만 달라고 하는 거예요. Alam mo, ang nangyayari po, hindi natin nakikilala ang Panginoong Jesus mismo. Ang ninanais lang natin sa Kanya, yung pagpapalang na ibibigay niya sa atin. 예수님에게 엘리야 같은 모습이 있지만 예수님을 엘리야라고 믿으면 구원 없습니다.
있습니까? Alam niyo po, ang Panginoong Jesus, meron siyang kalarawan na katulad ni Elijah. Ngunit pag sinabi natin na si Jesus ay si Elijah, hindi ho tayo nakatanggap ng kaligtasan. 예수님을 예레미야처럼 믿는 사람들이 많아요. May mga tao din nag-iisip na si Jesus ay si Jeremias. 예레미야는 참으로 눈물의 선지자였어요. Alam po natin na si Jeremiah po siya yung weeping prophet. 이스라엘이 망할 거라고 하는 예언을 받았어요. Siya po ay nakatanggap po ng prophecy na ang Israel po ay babagsak. 그 예언을 계속 하는 거예요. At yun po yung kanyang pinoprophesy si 이스라엘 Jeremiah. 백성들이 예레미야가 싫지 않습니까? Kaya naman po yung mga Israelita, ayaw nila kay Jeremiah. 이 사람 죽이려고 하기도 하고 감옥에 넣기도 하고 많은 일을 함에도 불구하고 이렇게 그 예레미야는 그 백성들이 불쌍한 거예요. Si Jeremiah po, kinainisan ng mga tao, kaya gusto siyang patayin, gusto siyang ilagay sa kulungan. Pero si Jeremiah hindi natinag doon, kundi nakita niya yung prophecy na ang Israel po ay babagsak. Patuloy siyang nalulungkot para sa bayan ng 이 Israel. 예레미야처럼 불쌍한 마음을 가지고 긍휼한 마음을 가지고 사역하시는 분들이 많습니다. At may mga tao pong gano'n, na katulad po ni Jeremiah, meron silang puso pong naaawa sa mga tao sa paligid nila. 그 긍휼의 마음은 좋은 것입니다. Maganda po yun na meron tayo pong awa o simpatya sa tao. 하지만 교회가 무조건 불쌍한 사람 돕고 구제하는 것이 교회 모든 존재 이유라고 생각하시는 분들이 있습니다. Pero may mga tao pong iniisip na ang rason bakit nag-i-exist ang church ay para lang tumulong sa mga kawawa, sa mga inaapi. May mga tao pong gano'n ang kaisipan. 예수님을 예레미야처럼 믿는 경우일 수도 있다니까요. Kaya naman po may mga taong iniisip din nila na si Jesus ay si Jeremiah, dahil si Jesus may simpatya sa mga tao kawawa at mahihirap. 우리 예수님 잘 믿어야 돼요. Kaya tayo pong lahat mga kapatid, we need to believe si Panginoong Jesus ng tama. 아주 중요하게 질문하십니다. Kaya naman po nagtanong ang Panginoong Jesus ang napakahalagang katanungan 내가 누구냐? na sino ba ako? 어떤 사람들은 예수님을 그냥 선지자 중에 하나라고 얘기합니다. May tao po nagsabi na ikaw ay isa lamang sa mga propeta. 수많은 사람들이 성경 공부를 합니다. Maraming tao po nag-aaral po ng Biblia. 신학을 합니다. May pumupunta pa po sa Bible School. 많은 부분에 연구를 합니다. At maraming mga pagkakataon nagre-research po sila ng iba't ibang bagay. 여러분 혹시 게이 신학이라고 들어보셨나요? Nakatanggap na alam niyo po ba yung 게이 신학. gay? 게이 신학이라고. Meron po ba kayong, alam niyo po ba po yung gay theology? 민중 신학 들어보셨습니까? Alam niyo po yung theology na yun? Napakinggan niyo po? 성경을 가지고 자기가 하고 싶은 말을 성경을 이렇게 짜집게 해가지고 자기가 하고 싶은 말을 하는 거예요. Ibig sabihin po, yung ninanais mo na theology na gustong paniwalaan, ginagamit mo yung Bible para masatisfy yung gusto mong paniwalaan. 성경이 말하는 대로 예수님을 믿지 않고 자기가 믿고 싶은 대로 예수님을 만드는 거예요. Ang ginagawa, hindi sinusunod yung sinasabing theology ng Biblia, kundi yung ninanais lamang na theology ang ginagawa, sinusulat para yun lang ang susundin. 오늘날 이런 일이 너무나 많습니다. At napakarami pong bagay ang nagaganap katulad po nun ngayon po sa kasalukuyan. 마태복음 16장을 한마디로 얘기하자면 수많은 사람들이 자기 믿고 싶은 대로 예수 믿는다는 거예요. Kaya pag tinignan natin yung Matthew chapter 16, nangangahulugan lamang po na maraming tao, may kanya-kanya silang paniniwala at pagtingin sa Panginoong Jesus. 저 보니까 거침없이 비난하는 거 보고 또 사회운동하는 거 보니까 저 예수 그냥 세례요한이네. May ibang nagsabi na, tinan mo to si Jesus, gumagawa ng panibagong movement, tulad din niya ni John the Baptist na gano'n ang kanyang ginawa. 능력 일으키고 기적 일으키는 거 보니까 저거 엘리야네. Tingnan mo, ang dami niyang ginagawang kababalaghan, may mga miracle siyang ginagawa, tulad lang yan din ni Elijah. 불쌍한 마음을 가지고 백성들을 돌보는 저 긍휼한 마음을 보니까 저 O 예레미야네. tingnan mo yung puso niya na naaawa siya sa mga tao, gano'n din yung heart niya. Si Jeremiah, katulad lang ni Jeremiah. 아니 말씀 전하는 거 보니까 다른 사람들하고 좀 다르네. 저 선지자네. At tingnan mo kung paano siya magsalita, ibang klase sa magsalita, panigurado, isa lang din yan sa mga propeta. 자기 믿고 싶은 대로 예수를 믿어. Bakit yung mga tao po naniwala sila sa ayon lang nilang gusto nilang paniwalaan? 저희가 중남미에 갔을 때입니다. Noong ako po'y pumunta po sa Central America. 아주 촌에 갔었어요. Ako po'y pumunta po sa talagang bundok po, liblib na lugar. 우리 팀이 촌에 가서 복음을 전했을 때입니다. At yun po ay nagpunta po yung aming team para po magbahagi ng 이 gospel. 목사님이 깊이 메시지를 듣고 은혜를 받았습니다. At talagang itong pastor po na ito, natanggap po niya, na-bless po siya doon sa gospel. 그리고 와서 한 말입니다. At ito po yung kanyang sinabi. 예수님을 그리스도로 믿어야지 천국 가는 건 맞습니다. Naniwala mo siya na ang Panginoong Jesus, kung nanampalataya ka na siya ay Kristo, yun lamang ang daan para makapunta sa langit. 그리고 하나 더 있습니다. At may isa pang bagay. 여자는 치마를 입어야지 구원받습니다.
At ang sabi niya, ang mga babae, dapat silang mag-skirt sila, nakapalda, para sila'y maligtas. Yun yung sabi. 어떻게 생각하십니까? Ano po tatingin ho ninyo? Yun yung sabi ng pastor. 성경하고 상관이 없어요. Iba ho, wala akong kinalaman sa sinasabi ng Biblia. 우리 한국의 예전에는 드럼 치면 지옥 갔어요. Alam niyo po dati ho sa Korea, kapag ka ay nag-play ng drums, sa impyerno ka daw mapupunta. 예전입니다. Ganun po yung dating paniniwala 정말 nila. 지금은 지옥 갔다니까. Naisip nila kapag nag-play ka ng drums sa pag-praise and worship, ay punta ka ng... 머리 파마하면 지옥 갔어요. Na iniisip nila kapag ikaw ay nagpakulot ng buhok, ikaw ay mapupunta ng 주일날 impyerno. 돈 쓰면 지옥 갔다고. Na kapag kayo po ay mayroong pera po, gumamit kayo ng pera sa linggo, mapupunta ka sa impyerno. 이게 진리입니까? Yun po ba ay katotohanan, mga kapatid? 진리 아닙니다. Hindi po. 우리 필리핀은 물어보겠습니다. Sa Pilipinas po, tanungin ko po kayo. 필리핀은 그런 거 없습니까? Ganun po, sa Pilipinas ba, wala po ba kayong ganung mga paniniwala? 아까 얘기를 들어보니까 예배 끝나고 나서 이 성공 끊는 사람이 아직도 있다면서요. At narinig ko po na meron po ilan sa inyo dito na kahit after po mag-service o mag-worship, ay nagsasign of the cross pa daw. 복음 아닌 것들이 너무 많아요. Alam ko, marami pong bagay na pininiwalaan po natin na hindi po according sa gospel. 복음과 다른 걸 섞은 게 너무 많다. Ang dami pong bagay na hinahalo po natin sa gospel. 제가 파키스탄에 갔을 때입니다. No, ako po'y pumunta ko sa Pakistan. 예수님이 그리스도라고 전했어요. Pinoclaim po namin na si Jesus is the Christ. 그리고 눈 감고 기도했어요. At ako po ay pumikit at nanalangin. 눈을 뜨는데 한 100명쯤 줄을 쭉 서는 거예요. Ano po, pagkadilat ko po, ang dami pong tao nakapila sa harapan ko, lagpas ng 100. 어떤 상황인지 몰랐습니다. Hindi ko po alam anong nangyari, nagpipray lang ako. 근데 손에 조그만 어떤 병을 하나씩 들고 있어요. Pero bawat isa po sa kanila, may dala-dala silang container dito po sa kanilang kamay. 잘 보니까 기름 같아요. Pagtingin ko po, parang po siyang oil, mantika. 기름을 가지고 쭉 한 명씩 서 있는 거예요. At bawat isa sa kanila, dala-dala ko yun, nakapila po sila. 그래서 속으로 생각했어요. Kaya iniisip ko sa aking sarili, 저 지금 그 기름을 나한테 주는 건가? iniisip ko, baka naman bibigyan nila akong mantika bawat isa sa 저거 kanila. 내가 어떻게 들고 가지? Ano gagawin? Paano kaya ito dadalhin lahat? Lahat sila may dala. 근데 왜 서 있지? Bakit kaya sila nakapila sa harapan? 몰랐어요. Hindi ko po alam kung bakit. 나중에 오더라고요. Pero later, natuklasan ko po. 들고 있는 기름을 제 손에 묻혀가지고 이마에 십자가 꺼줘야 돼요. Ang gagawin mo nila, na-realize ko, na-found out ko po, na yung dala-dala nila po oil, gamit po yung aking daliri, gusto nilang isawsaw ko doon, at lalagyan ko ng krus yung kanila pong mga noo. 십자가 꺼달라고 쭉 빼는 At yun po yung gusto nila, naghihintay po sila, dala yung langis nila, magpapalagay ng cross sa kanila pong mga noo, gamit yung aking 그 daliri. 기름으로 십자가 끄면 어떻게 사단이 떠나갑니까? Bakit? Ang iniisip po nila, kapag nagkaroon ng cross sa kanilang noo, mawawala si Satan. 그거 끄면 어두움에서 좀 보호가 됩니까? Pag nagkaroon po ba ng cross, talagang poproteksyonan ka ba nun sa kaaway? 건강해지냔 말이에요. Magiging healthy po ba? 정말 자기 믿고 싶은 대로 예수 믿어요. Alam po, yung mga tao po gumagawa ng paraan according sa gusto nilang 여러분 paniwalaan. 그거 틀렸다고 얘기하는 겁니다. Pero kailangan natin sabihin na yan ay mali. 그거 올바르지 않습니다. Na hindi yun tama. 자기 믿고 싶은 대로 예수 믿는 게 엄청나게 위험한 거라고 제가 얘기하는 거예요. Na kailangan ko sabihin na napaka-dangerous po na tayo po'y manampalataya sa mga bagay na nais lang natin gustong paniwalaan at hindi ayon sa sinasabi po ng Biblia. 자기 믿고 싶은 대로 예수 믿어요. Maraming tao po na nananampalataya according lang sa gusto nilang paniwalaan. 그래서 물어봅니다 예수님이. Kaya ang Panginoong Jesus po, nagtanong siya sa kanyang mga 너희는 alagad 나를 누구라고 하냐? na kayo, ano ba sa tingin nyo, sino po ba? 아무도 대답을 못해요. Pero ang mga alagad niya hindi nakasagot. 그때 우리 베드로가 일어납니다. Pero si Pedro po ay tumayo at 그 sumunod. 베드로가 얘기합니다. Ano po sabi ko ni Pedro? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 라고 고백합니다. Ano po sabi mo ni Pedro? Jesus, ang sabi niya, you are the Christ, the Son of the living God. 여러분 이건 굉장한 얘기예요. Alam niyo po ba, mga kapatid, ito po'y napaka-great na answer. 이스라엘 백성들 중에 그 율법 안에서 가장 큰 범죄는 뭐냐면 하나님을 욕보이는 겁니다.
Alam niyo po ba, sa kultura ng mga Hudyo, ay kapag hindi mo in-acknowledge po ang Diyos Ama bilang pinaka-Diyos. 하나님을 욕보이는 것 중에 최고가 뭐냐면 인간을 하나님이라고 하는 거. 요거 참남죄라고 해서 가장 무서운 죄입니다. Kaya po, ang pinakakarumal-dumal na krimen na ginagawa ng mga Hudyo para sa kanila ay yung Diyos na pinaniniwalaan nila, ituring mo na itong tao ay Diyos. 그 자리에서 사형입니다. Kaya hulong panahon na yung pinapatay po on the spot. 그런 분위기예요. Ganun po yung sistema, ganun po yung environment nila 그런 during that time. 분위기에 베드로가 청년 예수를 보고 당신이 우리가 그토록 기다리는 메시아고 당신 하나님이 아들입니다. 당신 하나님입니다. 라고 얘기하는 Imagine nyo po yung situation ni Pedro in that scary situation na magpo-proclaim ka na ikaw, Jesus, you are the Messiah, you are the Christ, the Son of the living God. Ang katumbas po ng buhay po ni Pedro. 여러분 이 말이 얼마나 엄청난 말이냐면 예수님의 반응을 보세요. Tingnan mo natin kung gaano po katindi ng sagot ni Pedro na ito po yung naging reply po ng Panginoong Jesus. 예수님이 조금 뭐라고 얘기할까? 좀 충격을 받았다고 할까? 너무 큰 기쁨을 얻은 듯이 얘기합니다. Hindi natin alam kung ano yung tunay na ramdaman ng Panginoong Jesus, kung siya ba ay na-surprise, siya ba ay na-shock, ngunit tunay po siyang nagalak nang marinig niya po yung sagot po ni Pedro. 바요나 시몬아 네가 복이 있도다. 이를 너에게 알게 하니는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지시다. Ano po sabi mo niya? Blessed are you, son of Jonah. Sabi niya, pinagpana ka, anak ni Jonah, dahil ito ay pinahayag sa iyo, hindi sa pamamagitan ng dugo o ng pisikal, kundi sa pamamagitan ng Diyos Amang nasa langit. 네가 어떻게 이걸 알았냐? Nasabi ng Panginoon Jesus, paano mo nalaman itong bagay na to? 어떻게 이 놀라운 걸 알았냐? Na paano mo nalaman itong amazing na katotohanan na 이게 ito? 혈육으로 알 수 있는 게 아니다. Dahil hindi ito nagagawa sa pamamagitan ng lakas lang. 내 아버지가 너에게 알게 하셨구나. Ibig sabihin, ang ating Diyos Ama pinakayag sa'yo at tinuro sa'yo. 너 참으로 복을 받았다. Ibig sabihin, tunay nang nakatanggap ka ng pagpapala. 그러면서 너는 베드로라. Kaya naman ikaw ay si Pedro. 내가 이 반석교회 내 교회를 세우리니 At ano sabi niya, on this rock, I will build my church. 천부의 권세가 이기지 못하리라. Na lahat ng gawa ng kaaway hindi kayang magtagumpay against 내가 you. 천국 열쇠를 너에게 주리니 네가 땅에서 무엇이든지 빼면 하늘에서 맬 것이요 네가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서 풀리라. At ano pang sabi ng Panginoong Jesus, I will give you the keys of the kingdom of heaven, at lahat ng bagay na i-bind mo on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. 그래서 보셔서 알 수 있겠지만 예수님이 지금 너무 기쁨이 그리 묻어 있습니다. Kaya pag nakita natin ito, makikita natin na ang Panginoong Jesus ay napuno ng kaganakan dahil sa kasagutan po ni Pedro. 예수님을 충격받게 한 신앙 고백이란 말이에요. Yun po ay yung talagang nagbigay ng shock sa Panginoong Jesus because of the confession po ni Pedro. 많은 사람들은 얘기합니다. 예수가 그리스도 하나님 아들 거 다 하는 거 아니야? 이렇게 얘기합니다. May mga tao po sasabihin na, tama naman, si Jesus, siya Kristo, siya ay anak ng Diyos. 말은 똑같을 수 있지만 진짜 믿느냐 안 믿느냐에 Alam niyo po, pwedeng sabihin natin with the same words and same confession, pero magkaiba po yung sinabi lang kumpara ko sa tunay na pinanampalatayaan. 이 마태복음 16장 16절과 똑같이 고백한 한 인물이 나옵니다. At pareha po na may confession po sa Matthew chapter 16 at Matthew chapter 17. 요한복음 11장 한번 보겠습니다. Tinan po natin po yung John chapter 11. 요한복음 11장 27절에 똑같은 말을 하는 사람이 나옵니다. Tinan po natin yung John chapter 11, 27절. verse 27 po. Pareha pong confession po yan. Tinan po natin yung Juan 11, verse 27. The same confession po na meron. Ano pong sabi po dyan? Pakibasa nga po natin, mga kapatid. 1, 2, 3, go. Yes, Lord, she replied, I believe that you are the Messiah, the Son of God who is to come into the world. 똑같은 말을 말하다가 고백을 합니다. Ito po ay pareha pong confession na ginawa ko ni Pedro at ito naman po si Marta. 교재에 나오지 않는 내용입니다. Ito po hindi mo makikita dito po sa handout ninyo mga kapatid. 이 요한복음 11장 27절 똑같이 마르다가 고백하지만 그 마르다의 고백에 예수님은 아무 말도 안 하셨어요. Pero tingnan nyo po mga kapatid, ito po yung tingnan nyo mabuti. Ito sa John chapter 11, same confession po ang ginawa ni Marta. Tama po, tingnan nyo, sabi niya dyan, I believe that you are the Messiah, the Son of God. Pero ang Panginoong Jesus wala pong reply sa kanya. 대꾸도 안 하셨어요. Di ba po hindi rin nagulat ang Panginoong Jesus? 똑같은 말 한 베드로에게는 너무
너무너무 충격적이고 기뻐서 막 축복을 쏟아부어 주셨는데 마르다에게는 전혀 이런 방법 대꾸도 안 하셨습니다. Si Pedro po, nung sinabi niya po ito, nakita niyo yung reply ng Panginoong Jesus kung paano siya napuno ng kagalakan at napakarami pang sinabi ng Panginoong Jesus. Pero kay Martha, same confession, pero bakit wala pong reply ang Panginoong Jesus sa kanya? 우리는 마르다가 종교적인 그런 고백이었다고 하는 것을 그 이후의 사건을 통해서 알 수 있습니다. Alam niyo po, makikita ho natin na yung confession po ni Martha ay i-confession po ng pagiging relihiyoso lang. Alam na lang po sa isip at makikita natin yung ebidensya sa mga susunod po na mga talata. 정말 베드로처럼 예수님이 하나님의 아들 그리스도라고 진실로 믿어지는 것은 하나님의 특별한 은혜입니다. Alam niyo po, pag tayo po mga kapatid, maging katulad tayo ni Pedro na manampalataya ng totoo at tunay na si Jesus ay Kristo, the Son of the Living God, at tunay itong tanggapin at panampalatayaan, yan po ay napaka-espesyal na biyaya na ibibigay sa atin ng Diyos. 성경은 그걸 계시라고 표현했습니다. 아버지께서 알려주신다는 거죠. Ibig sabihin po mga kapatid, ito po ay revelation. Revelation po na hindi basta-basta binibigay, kundi binibigay lamang ng Ama. Amen po ba? 그냥 다 알고 있는 종교적인 교리가 아니라 진실로 믿어져서 예수님을 하나님의 아들 그리스도라고 고백할 수 있는 여러분들 되시길 그리스도 예수 이름으로 축원합니다. Kaya po nais ko po ipagpalain na inyong po panampalataya ay hindi lamang po panampalataya dito sa utak, sa kaalaman, kundi maging totoo po that we have the same confession like Peter, that Jesus is the Christ, the Son of the living God. 예수님이 그리스도라고 하는 말은 예수님께서 십자가와 부활로 그리스도의 일을 이루셨다라고 하는 뜻입니다. Ibig sabihin po ng Panginoong Jesus na siya ay Kristo, ibig sabihin po nun na pagtagumpayan na niya, na-accomplish niya po ang kamatayan at yung kanyang muling pagkabuhay. 예수님이 그리스도라고 하는 말은 예수님이 참으로 왕이고 제사장이고 선지자라고 하는 뜻입니다. Ibig sabihin din po ng Jesus ay Kristo na siya po ang tunay po, the true priest, true king, and true prophet. 예수님이 우리를 사단의 소나기에서 죄 가운데서 하나님 떠나 있는 죽음 가운데서 우리를 건지신 바로 그분이시다라고 하는 고백이시죠. Ibig sabihin po, we confess that Jesus is the Christ. Ibig sabihin po that Jesus, siya yung tunay na hari na kinalaban niya, tinalo na niya si Satan, na siya ang tunay na pari na sinolusyonan po ang problema po ng kasalanan at tunay po na propeta na nagbigay ng daan muli patungo sa Panginoong Diyos. 인생의 모든 문제 가운데 있는 우리를 구원하시는 그리스도, 바로 그분이 예수님이라고 하는 뜻입니다. At siya po yung Jesus na Kristo na nagligtas sa atin sa lahat ng uri ng problema. 이 그리스도는 사도 베드로의 고백처럼 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 그리스도이신 예수님은 하나님의 아들이십니다. Ibig sabihin po, same lang din ang confession ni Peter na sabi niya, Jesus, you are the Christ, the Messiah, the Son of the living God. Yun po yung pagpapakahulugan na si Jesus ay Kristo. 여러분, 성령으로 잉태되고 동정녀로 탄생되고 죄 없는 자로 사시는 것은 하나님이 아니면 불가능합니다. Ibig sabihin po, kung hindi po Diyos sa Panginoong Jesus, hindi po pwedeng mangyari na siya po ay mapanganak sa pamamagitan ng Espiritu Santo, pinanganak ng isang birhen na wala pong kasalanan. 그리고 그분이 부활하셨다는 얘기는 결정적으로 그분이 하나님이라는 얘기입니다. 하나님의 아들이라는 얘기입니다. At magpapatunay din po na siya ay tunay na Diyos at anak ng Diyos, yung kanya pong muling pagkabuhay mula ho sa kamatayan. 그리스도이신 예수님은 하나님의 아들이십니다. Ibig sabihin po, ang Panginoong Jesus na Kristo ay anak po ng Diyos. 그래서 예수님이 그리스도, 이것이 복음이고 예수님이 그리스도, 이것이 언약 중에 언약이라고 말씀드릴 수가 있겠습니다. Masasabi ho natin na ang tunay na gospel po ay Jesus is the Christ at ang tunay po na covenant na meron po tayo ay ang Panginoong Jesus ay tunay po na Diyos. 말씀드렸습니다. 이 성경은 구약과 신약으로 되어 있지만 모두 메시아에 관한 약속이라는 뜻입니다. At sinabi na ho natin na ang Biblia po meron pong Old and New Testament at sinabi natin lahat po ng laman nito ay pumapatungkol po sa Mesayang ipinangako. 예수가 그리스도, 이것이 복음입니다. 로마서 1장 2절부터 4절에서 언급되어 있습니다. At makikita ho natin ho sa Romans chapter 1 verse 2 to 4. Ano pong sabi sa Romans chapter 1 verse 2 to 4? Basahin ho natin. 1, 2, 3, go, basa. Ang magandang balitang ito na ipinangako niya noong una pa sa pamamagitan ng mga propeta at sinasabi sa mga banal na kasulatan.
ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, tungkol sa kanyang pagiging tao, siya'y pinanganak mula sa lahi ni David. Subalit tungkol sa kanyang pagka-Diyos, pinatunayan ng banal na Espiritu na siya ang anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. 이 복음은 아들에 관한 것이고 그 아들은 우리 주 예수 그리스도십니다. Na ang gospel po ay patungkol sa anak ng Diyos at ito po ay ang ating pong tunay po na ebanghelyo. 그리고 사도행전 5장 42절을 통해서 더 굿뉴스가 Jesus is the Christ라고 아까 여러분들 확인했습니다. At nakita natin sa Acts chapter 5 verse 42 na ang sabi mo doon, yung good news po walang ibang laman kundi si Jesus ay ang Kristo. Ang sabi dyan, ang magandang balita tungkol kay Jesus ang Kristo. 그리고 마태복음 16장 17절의 언급대로 이 복음은 예수님이 하나님의 아들 그리스도라고 하는 이 복음은 아버지께서 알게 하셔야지 알게 되는 계시로만 알 수 있는 복음이라는 거죠. At yung gospel po natin po tinanggap ay masasabi natin dito sa Matthew 16 verse 17 na sabi ng Panginoon Jesus, pinagpala niya po si Simon, son of Jonah, dahil yung gospel po na ito ay matatanggap lamang sa pamamagitan ng kapahayagan ng Diyos Ama, ng revelation po. 마태복음 11장 27절, 누가복음 10장 22절 보시도록 하겠습니다. Basahin po natin lahat po ng gising pa, Matthew 11 verse 27 po. Basahin natin ang may kasiglahan, mga kapatid. 1, 2, 3, go! Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang mga pinili ng anak na pagpapahayagan niya. Luke chapter 10 verse 22, ano pong sabi dyan? Luke chapter 10, 1, 2, 3, go. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama. At wala namang nakakilala sa Ama kundi ang anak. At ang mga taong pinarapat ng anak na makakilala sa Ama. 이 두 구절을 통해서 알 수 있는 방법은 뭐냐면 하나님을 알 수 있는 방법은 알려주시는 아버지의 계시 외에는 없다. 그 얘기입니다. Ibig sabihin po ng dalawang verses po na ito, malalaman lang po natin ang Diyos Ana, ang Panginoong Jesus, kapamamagitan lamang ng Diyos Ama. At ganoon din po ang Diyos Ama. Makikilala natin siya through the Lord Jesus Christ. 로마서 16장 26절입니다. Tingnan po natin, Romans chapter 16, verse 26. Ano pong sabi? 1, 2, 3, go! Subalit sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng mga isinulat ng mga propeta upang ang lahat ay sumunod dahil sa kanilang panampalataya sa Kanya. 신비의 계시를 따라 되었다고 얘기하고 있습니다. Sabi ko dito, tayo pong lahat ay utos na walang hanggang ng Diyos ay nahayag sa lahat po ng bansa. 여러분 한계 있는 우리 수준으로 하나님을 알 수가 없습니다. Alam niyo po, pag tinignan po natin yung kakayahan po natin na meron pong hangganan, hindi natin kayang makilala at malaman ang Diyos. 갈라디아 1장 12절 한번 보겠습니다. Tingnan po natin yung Galatians chapter 1 verse 12. Ano pong sabi dito? Hindi ko ito tinanggap mula sa tao at hindi rin itinuro sa akin ng sinumang tao. Si Jesucristo mismo ang naghayag ito sa akin. 여러분 우리가 알고 있듯이 사도 바울은 다메섹 도상에서 예수님을 만났습니다. Alam naman po natin ang Panginoon na si Pablo po ay natagpuan niya po ang Panginoong Jesus sa way to Damascus. 그리고 꽤 오랫동안 아나니아라고 하는 사람을 통해서 도움을 받았습니다. At ang nangyari po sa pamamagitan po ni Ananias, siya din po ay nakatanggap po ng Ebanghelyo. 아나니아가 충분하게 사도 바울에게 복음을 설명했을 거라고 생각할 수 있습니다. Naniniwala po ako na si Ananias po ay talagang nagpaliwanag patungkol ng gospel kay Apostol Pablo. 근데 사도 바울은 뭐라고 얘기했냐면 내가 사람 해석에서 받은 게 아니라고 얘기합니다. Pero ang sabi ng Apostol Pablo, naniniwala ko na ito'y hindi ko natanggap na mula sa tao. 오직 예수 그리스도의 계시로 말미암았다고 얘기합니다. Ngunit sa pamamagitan lamang ng kapahayagan sa akin ng Panginoong Jesucristo. 야, 여러분 우리 하나님께서 알게 하셔야지 우리는 알 수 있습니다. Tayo din po mga kapatid, kailangan mangusap ang Panginoong Diyos sa atin upang malaman po natin ang patungkol sa Panginoong Jesus. 갈라디아 3장 23절입니다. Ilan mo natin ang Galatians chapter 3, verse 23 po. Ano pong sabi? Bago tumating ang panahon ng panampalataya, tayo'y nakakulong sa kautusan hanggang sa ang panampalataya ito kay Kristo ay mahayag. 여러분 이 복음과 믿음이 계시되기 전까지는 우리는
그냥 종교 생활하는 겁니다. 뭘 해야 된다, 뭘 하지 말아야 된다, 율법에 사로잡혀 있다는 얘기. Mga kapatid, nung tayo po'y wala pang ebanghelyo sa atin, tayo po'y namumuhay lamang bilang mga relihiyoso. Sumusunod tayo sa mga batas, sa mga law. Hindi natin naiintindihan kung ano po ang tunay na gospel. 에베소 1장 17절 보겠습니다. Tingnan po natin ang 1장 17절 맨 마지막. basahin natin ang Ephesians chapter 1 verse 17. Ano pong sabi dyan? Idinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo ang maluwalhating Ama na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyong siyang makilala. 지혜와 계시의 영을 통해서 하나님을 알 수 있음에 대해서 언급하고 있습니다. Ano po sabi sa pamamagitan lamang po ng karunungan at revelation ng Panginoon, malalaman po natin ang Panginoong Jesucristo. 저희는 전 세계에 다니고 있습니다. Kami po ngayon ay umiikot po sa buong mundo 그리고 복음을 전하고 있습니다. at nagpapahayag po kami ng gospel. 시종일관 이런 식으로 수백 번 집회를 해왔습니다. At maraming beses po nagkaroon kami ng ganito pong mga conferences. 우리는 아무것도 말하지 않습니다. At wala po kaming ibang ninanais at hinihiling sa 저는 mga tao. 사례받으면서 메시지 하지 않습니다. At hindi po ako nagpapahayag po ng mga message patungkol kay Apostol Pablo. 물론 좋은 마음으로 메신저에게 사례 주는 건 이해하지만 저는 받지 않습니다. At ako din po, hindi po ako tumatanggap ng anuman pong bayad para mula ko sa mga tao dahil ako'y mensahero. 정말 특별한 경우 아니고는 저희가 헌신하면서 메시지 받지 않습니다. At kaya naman po, wala pong ibang bagay. Kahit po special po ito, hindi po kami mihiling ng ibang bagay sa tao. 제가 전하는 메시지와 돈 몇 푼이 이게 이렇게 돈 몇 푼으로 메시지를 판다는 느낌이 들어서 저는 안 받습니다. Kaya naman po, hindi po ako nagpapahayag po ng mensahe at nag-expect po ng kabayaran. Dahil ayoko po magkaroon ng relasyon ng pera at ang pagpapahayag po ng 적지 ibanghelyo. 않은 동안 메시지를 합니다. Kaya patuloy pong nagpapahayag po ng mensahe. 그들하고 단체를 만들고 싶은 마음이 없어요. At wala din po akong puso na maggumawa ng organisasyon o ng grupo. 뭔가를 자랑하고 싶은 마음도 없습니다. At wala din akong heart na magmalaki at maging proud sa aking ginagawa. 저희는 메시지 하면서 딱 하나 기대합니다. At isang bagay lang pong aming inihintay at ine-expect kapag kami nagbe-share ng 메시지를 message. 듣는 중에 사도 베드로처럼 이 메시지가 계시되는 사람, 그걸 기대합니다. At ang hinihiling lamang po namin na habang ako po'y nagbabahagi ng message ng Ebanghelyo ay meron pong Pedro at Pablo sa congregation ang tunay pong magkakaroon ng kapahayagan mula sa Panginoon. 이 오랫동안 메시지를 하면서 이 메시지가 정말 베드로처럼 생명으로 부딪히는 그 소수가 이 집회 끝나고 나서도 지속적으로 복음 전하는 사람이 Alam niyo po ba na among you, kapag meron pong taong maging katulad ni Apostol Pablo at ni Pedro na bigyan ng kapahayagan ni Lord, kahit matapos na yung conference, kahit yung isang tao na yon ang natira, ipagpapatuloy niya yung pagbabahagi ng gospel kasi pinahayag na sa kanya ng 그래서 Diyos. 저는 별로 숫자에 감동받지 않습니다. Kaya ako po, hindi po ako natutuwa din, hindi ako nangingialam kung maraming dumating o kakaunti. 수천 명이 모여도 그 안에 복음을 진실로 받는 사람이 없는 경우가 있고 Alam niyo po, may mga pagkakataon na libo-libong nag-gather, pero may mga, wala doon ni isa ang nakatanggap po ng mensahe. 5명 앉아있는데 그 중에 3명이 복음을 진실로 받는 경우도 있었어요. Pero may pagkakataon na kahit lilima ang dumating sa conference, kung yung tatlo doon nakatanggap ng kapahayagan mula kay Lord, talagang nakakatuwa po 여러분도 yun. 그렇지만 저도 지금 굉장히 비싼 대가를 치고 이 자리에 있습니다. Ganon din po kayo at ako din po ngayon sa kasalukuyan habang nakatayo ako sa inyong harapan. 경제적인 대가 치르고 왔습니다. Ako po ay talagang dumating ho dito na merong pananampalataya po para ho 저는 ipagpapalagay ang 개인적으로 gospel. 또 시간이 별로 없어요. At wala din po akong masyadong time, mga kapatid. 저는 목요일날 한국에 돌아가야 됩니다. Sa Thursday po, babalik po ulit ako sa 그리고 Korea. 다시 인도에 가서 2주간 사역을 해야 됩니다. At pupunta naman ulit sa India para ho mag-ministry doon ng 그리고 2 다시 linggo. 한국으로 갑니다. At babalik po ulit sa 그리고 Korea. 또 다른 나라를 가야 됩니다. At pupunta na naman po sa ibang bansa. 없는 시간 내서 왔습니다. Alam niyo po, wala pong time, pero nag-make time po ako para po marinig ninyo ang 그런 Ebanghelyo. 비싼 대가를 치르면서 제가 기대하는 게 딱 하나 있다. At dahil sa ganung klaseng sitwasyon, isa lamang po ang aking inaasahan. 이 중에 몇 명에게 복음이 계시가 됩니다. Na among you, mga kapatid na nandito, ilan kaya ang tunay na magkakaroon ng revelation ng true gospel sa 몇 inyo? 명이 베드로처럼 이 복음을 받을까? Na among you dito po, sino kaya ang magiging katulad ni Pedro na nakatanggap ng revelation mula kay Lord? 제가 약 7년 전에 주하나를 만났습니다.
7 years ago po, na-meet ko po si Pastora Joanna. 그리고 한 5, 6년 전에 글래디스 데이로스를 만났어요. At mga 5 to 6 years ago, si Pastora Gladys ay na-meet ko din. 그들이 그 자리에서 복음을 받았어요. At nung time mo na yun, talagang natanggap po nila yung gospel. Kaya ganyan po yung ginagawa nila ngayon. 그리고 지금까지 제가 지시하지 않습니다. 본인들이 복음으로 필리핀 전역을 다니고 있습니다. Kaya naman kahit hindi ako mag-utos sa kanila, ginagawa nila yung part nila ng pagbabahagi ng gospel sa buong Pilipinas kahit saan sila pumunta. 제가 시킨 게 아니에요. Hindi ako nag-uutos sa kanila na mag-share ng gospel. Hindi din po ako nagbibigay ng sweldo o bayad po sa kanila. 복음이 자기 것이 된 그 순간부터 저 사람들은 가만히 있을 수가 없는 거예요. Bakit? Dahil nung natanggap nila yung revelation ng gospel sa kanilang buhay at that moment, hindi nila ma-contain yun, walang pumipigil po sa kanila. 이제 여러분 차례입니다. Kaya kayo naman po ngayon ang nasa ganong posisyon. 여러분들 중에 한 명이라도 이 복음을 깊이 받으면 20회는 성공입니다. Alam niyo po, may isa lang po sa inyo ang tunay na tumanggap na ebanghelyo at tunay na isa puso ito, tunay pong nagtagumpay itong conference. 저는 그 한 명에서 충분한 대가를 치를 의향이 있습니다. Naniwala po ako na tunay po kahit isa lang po sa inyo kaya pong gamitin ng Panginoon. 여러분들 중에 그런 사람들이 일어나 줬으면 좋겠습니다. Kaya naman po, among you po, may ganong klaseng tao po ang tatayo mula sa grupo na ito. Kailan po ba? 여러분들을 긍휼히 여기셔서 그런 은혜를 주시기를 바랍니다. Naniniwala po na ang Panginoon, yun din po ang nais at hinihiling po sa bawat isa. 말씀을 마무리하도록 하겠습니다. Ngayon po, we will end po ang ating po lecture. 수많은 사람들이 예수님이 왔을 때 저 메시아가 아닌가, 다윗의 후손이 아닌가, 적지 않은 사람들이 그렇게 얘기했었습니다. Marami pong mga tao po nung panahon na yun dumating ang Panginoong Jesus. Siya ba ay ang John the Baptist, siya ba ay si Elijah, siya ba si Jeremiah, iba-iba po sila ng sinabi. 하지만 예수님이 십자가 지셨을 때 거의 대부분 도망갔습니다. Ngunit po ang mga tao po, nung siya po ay pinako na sa krus, yung mga alagad po ay nagkanya-kanya po ng takbuhan. 예수님께서 병을 고쳐준 사람들이 몇 명쯤 될까요? Yung mga tao po kayang pinagaling ng Panginoong Jesus, ilang libo po kaya sila? 몇 명쯤 될까요? Tingin nyo po, ilan kayang libo ang pinagaling ng Panginoong Jesus? 몇천 명 수준은 아닐 것 같습니다. 몇만 명, 몇십만 명일 것 같습니다. Siguro po daan-daang libo po yung mga napagaling ng Panginoong Jesus during His time. 예수님은 병 고치러 오신 분이 아닙니다. 병을 고치면서 당신이 그리스도심을 보여주신 거예요. Alam niyo po, ang Panginoong Jesus dumating siya, hindi po para magpagaling ng mga sakit, kundi habang siya nagpapagaling, ma-realize ng mga napagaling niya na siya ang Jesus, siya ang Kristo. 하지만 수많은 사람들은 예수님께로 와서 병 고침 받고 도망갔습니다. Pero ang mga tao, nung sila napagaling ng Panginoong Jesus, anong ginawa nila? Umalis na lang sila. 예수님께서 일으키신 기적을 경험한 사람들은 얼마나 될까요? Yung mga tao po nakaranas ng miracle ng Panginoong Jesus, ilang libo po kaya sila? 5병이의 기적, 7병이의 기적, 수많은 기적을 참여했던 사람들이 적지 않습니다. Di ba po doon pa lamang sa feeding ng 5,000 po, ilang libong taong nandoon, marami pong mga taong nakasubaybay ng miracle si Jesus. 그러면은 물고기 먹고 도망치고 떡 먹고 도망친 거예요. Pero yung mga taong yun, kumain ng tinapay, kumain ng isda, pero pagkakain, nag-eat and run na sila. 예수님의 그 주옥 같은 메시지 들은 사람들이 얼마나 될까요? Ilan po kayo mga taong nakatanggap po ng mensahe na kayo ng Panginoong Jesus na nagandahan po sila? 그 엄청난 메시지를 듣고 눈물로 회개하고 변화된 사람들이 많을 건데 말씀 듣고 도망갔습니다. Pero maraming tao panigurado ang umiyak, na-touch po sa mensahe ng Panginoong Jesus, pero marami sa kanilang nakapakinig, ngunit lumayas din, umalis lang din. 예수님 십자가 드시고 진실로 예수님을 믿었던 멤버들은 고작 120명에 불과했습니다. Pero po makita ko natin na among doon sa mga tao, mayroon pong ilang piraso ang nanatili po. 한때는 예수님이 그리스도가 아닌가라고 생각했고 말했던 사람들이 거의 대부분 사라졌습니다. Pero po yung mga tao po na nagduda ho, di ba ho, sila pong lahat po ay umalis, iniwan ng Panginoong Jesus nung siya napako sa krus. 하지만 예수가 그리스도라고 하는 진리 때문에 죽어도 좋다라고 하는 사람이 소수 남은 겁니다. Pero po yung mga tao na nampalataya ng Panginoong Jesus ay Kristo at hanggang sa dulo, mamatay man, mabuhay man, ay nanatiling nakatayo. 우리 모두는 그 소수의 신앙의 결과물입니다. Kaya tayo po lahat ay bunga lamang din po ng mga panampalataya ng early church na tumayo sa kanilang faith ng Panginoong Jesus ay Kristo. 오늘 다시 얘기합니다. 가장 예수를 잘 알고 있는, 잘 믿고 있는 제자들에게 예수님 물어봅니다. 내가 누구냐? Tinatanong natin na ang Panginoong Jesus, tinanong niya yung pinakamalapit, pinaka-close po niyang mga alagad kung sino po siya. 예수님을 너무 잘 믿어서 선교사라고 했고
목회자가 됐고 메시지를 전하는 여러분들에게 예수님 물어봅니다. 너희는 나를 누구라 하냐? Kayo po mga lahat na nandito na tinawag po bilang missionary, tinawag ka bilang isang pastor, tinawag ka bilang manggagawa. Pag ikaw ay tinanong ng Panginoong Jesus, ako, sino ba ako? Ano po ang sasagot natin? 정말 하나님이 여러분에게 은혜 주시길 바랍니다. I hope po na ang Panginoon ngayong gabi po ay tunay po kayong pagpalain ng Diyos. 이 밤에 정말 주의 성령께서 여러분 심령을 불편하게 만드시길 바랍니다. Na tunay po ang Panginoon ay mangusap po sa puso ng bawat isa at talagang katapuin po kayo ng Panginoon ngayong gabi. 예수님이 내가 누구냐라고 하는 질문에 큰 부담을 느끼시길 바랍니다. Kaya I hope po na talagang tanggapin po natin ng malaki sa ating puso yung katanungan po niya na sino ba ako sa buhay 그래서 ko. 정말로 예수님을 하나님의 아들 그리스도로 깊이 고백하는 여러분 되시기를 그리스도의 And 이름으로 축원합니다. I hope and pray po na pagpalain kayo ni Lord na kapag tinanong po kayo ng Panginoong Jesus, sino ba ako, ay tunay po natin isipin ng malalim at i-meditate po natin yung katanungan na yon ng Panginoon.